Wait. Kino-consider mo bang mag-cruise on board Costa Sirena? Kung oo, malamang marami kang questions, lalo na if ito yung first cruise mo ever. So in this video, sasagutin natin yung ilan sa mga frequently asked questions na natanggap natin sa mga previous Costa Sirena posts natin. Hey there, poor traveler! I'm Yosh, and yes, Costa Sirena will be back to the Philippines from February to March this year. And just like last year, limited time only ito. And kung gusto mong maranasang mag-cruise for the first time or gusto mong makapag-Japan ng walang visa, this is your chance. In our previous video, pinakita na natin yung mga available routes and magkano ang total na magagastos. Pero here's a summary. Recap lang muna natin. Pero ito yung pinakabagong dagdag. Ito yung Route 4. March 19 to 26 naman ito. 8 days, 7 nights. So, mas matagal ng konti kaysa sa Route 1 and Route 2. From Manila, magsisail to Naha sa Okinawa, Japan. Yung Naha yung capital ng Okinawa. And then, to Kaohsiung, Taiwan naman na. And then, pabalik na ng Manila. So, ito yung pinaka-chill. Kasi, isipin nyo, 8 days, pero dalawang ports of call lang. So, eto na, sasagutin na natin yung mga frequently asked questions. And una na dyan ay, may internet ba on board? And kamusta? Mabilis ba yan? The answer is yes. Pero, may bayad. May internet package na pwede mong i-purchase using the Costa app. May tatlong options nung time na nag-try kami na mag-cruise with Costa Sirena, ito yung options. Yung una is yung WhatsApp package. So ito, WhatsApp lang yung gagana. Yung social package naman, kasama yung WhatsApp and yung mga social media networks like Facebook, Instagram, TikTok, ganyan. $15 per day naman ito. Tapos meron ding full package. It will give you unlimited access to the internet naman. $20 per day naman ito. Reliable ba? Yes, mostly. Just avoid yung mga cabin or yung mga area na nasa dulo, magkabilang dulo ng barko. Kunyari, pag bubuk kayo, sabihan nyo sila to pick a room na wala sa dulo. Kung kailangan nyo talaga ng internet. Kasi otherwise, kailangan nyo magpunta sa mga common areas. Ayun. Pero mabilis naman siya, you wouldn't feel na nasa gitna ka ng karagatan. Alam mo yan. But of course, you can only use it habang nasa barko. The moment na tumapa ka sa lupa para mag-explore, yung mga ports of call, ganyan, syempre, hindi na pwede. Hindi mo na magagamit yung internet ng barko. So ako, I always use Airalo for multi-country trips, lalo na kapag cruises. Sa Airalo kasi, merong mga regional eSIM na tinatawag na magwo-work naman siya sa multiple countries. And sobrang dali lang kasing gamitin itong Airalo. Just download the Airalo app. Yan yung itsura niyan. Create an account and i-enter mo lang yung destination. Tapos, it will present eSIM options. Pwede mong i-search by country pero meron nga ring mga regional eSIMs. For example, dito sa Costa Sirena Cruise, ang kunin mo ay itong Asia Link eSIM which covers all the countries na nandun sa cruise itinerary. Japan, Taiwan, and South Korea. This way, hindi mo na kailangan mag-purchase ng SIM per country. One eSIM lang and yun na yun. Just choose the plan depending on how many days or how much gigabyte ang kailangan mo. If you run out, okay lang, don't worry, you can easily top up using the same app. Ang dali lang din niya kasing gamitin. You can purchase or install the eSIM even before the trip. Yung validity period only starts kapag inactivate mo na yung eSIM and nag-connect ka na sa internet. You will be guided accordingly naman kasi kapag ini-install mo or ina-activate yung SIM, merong instructions na madali lang maintindihan. Very user-friendly naman siya. And we have good news for you. You can get a big discount then on Airalo. Just visit the link in the description or iscan nyo yung QR code na to. Yan. And use our promo code TPT3. All caps yung TPT para sa $3 na discount sa first eSIM mo. That's 175 pesos mahigit based on the current exchange rate. So, for example, yung Asia Link plan na 10 gig, $34 yon after the discount. $34 na lang. So, malaking discount din siya. Ito yung ginamit namin nung nag-Costa Sirena kami last October
And ginamit din namin ito dun sa Singapore, Malaysia, Indonesia cruise namin last year. And even yung Australia, New Zealand trip namin and US, Canada, gumamit din kami ng Airalo. Sobrang helpful nitong mga regional eSIM kapag cruise kasi madalas walang SIM card store or Wi-Fi rental sa mga seaport. Hindi parang airport. Tapos, very limited pa yung time mo sa bawat stop, di ba? So, ayaw mo naman na masayang yung oras mo looking for a SIM card, dapat nag-explore and nag-enjoy ka na sa mga attractions. Kapag kasi may eSIM ka na beforehand, ma-access mo na agad yung Google Maps, yung translation apps, and mariresearch mo rin kung paano ba pumunta dito, ano ba yung sasakyan mo, o kaya saan ba okay kumain, saan okay mag-lunch, di ba? And kahit hindi cruise nga pala, super okay itong Airalo kasi madali lang talagang gamitin. How to book? And laging tinatanong, meron daw ba tayong travel agency recommendation? You can book with Avian Summit Travel Corporation. Isa ito sa mga top travel agencies na nag-o-offer ng cruise na to na part ng Choose Premium Network. So, pwede nyo silang i-contact sa Facebook. Punta lang kayo sa facebook.com/aviansummittravel. Sa IG naman is @aviansummit and sa TikTok din, @aviansummit. Kung mas gusto nyo na email, pwede rin aviansummit@gmail.com. Kung gusto nyo mag-text or tumawag, ito naman yung number. So, 0928-291-7170. Actually, you can book with any travel agency na part ng Choose Premium ng One World na sila yung nag-charter ng ship mismo papuntang Pilipinas. Pero sa mga previous videos natin, maraming nag-express ng concern na ayaw nila na sila na yung maghanap or sila pa yung maghanap ng agency kung meron daw tayong mararefer na travel agency kasi 'di ba, ang dali mag-claim na part sila ng Choose Premium pero hindi pala. So, kin-cross-check din natin with Choose Premium. Again, sila yung nag-charter ng ship kung legit talaga, and ito legit talaga, and in fact, isa sila sa mga top performing agencies within the Choose Premium Network. Yan yung Avian Summit nga. So, we coordinated with them na lang din. So, if meron kayong questions or gusto nyo nang mag-book, i-contact nyo lang sila. We get credited for every booking nang walang dagdag na cost sa inyo. So, if nakatulong sa inyo yung video na to, and iba pang mga Costa Sirena cruise videos natin, dito na kayo kay Avian Summit mag-book para mas marami pa tayong maggawang mga informative na travel videos. Question number 3. Hindi ba pwedeng mag-book online? If by online, you mean sa official website ng Costa, hindi po talaga. Itong Manila Sailings kasi ng Costa Sirena ay hindi nyo makikita sa Costa website, dun sa official website, kasi nga, these are chartered sailings. Na-explain na din natin to sa previous video, pero ulitin lang natin. Yung nag-charter nung barko para pumunta sila dito sa Pilipinas is itong Choose Premium Network, which is a network of travel agencies throughout the Philippines led by One World Philippines na business-to-business company. So basically, binili na nila ng wholesale yung 4 na sailings, tapos sila na yung nagbebenta ng tingi sa Philippine market via travel agency sa network nila. So, hindi na Costa mismo yung nagbebenta ng tickets. Yung mga travel agencies na. So, hindi mo ito makikita or mabubook sa official website ng Costa. Pwede pa rin naman yung i-book online, pero via the travel agencies na nga. PWD friendly ba ang Costa Sirena? To be honest, I don't think masasagot ko to adequately kasi I haven't experienced this ship na may kasamang PWD or kahit senior. Kasi nung nag-try kami nito, dalawa lang kami ng friend ko. So, I wasn't really paying attention to PWD accessibility nung barko. Pero what I can say is, marami kaming kasabay na PWDs, mostly naka-wheelchair. Marami ring elevators. Yung buffet restaurant, merong priority area rin for PWDs. Pero if you have mobility issues or you're traveling with someone na PWD or senior na talaga, yung nahihirapan na talaga maglakad, make it known sa agency kapag nagbo-book kayo para makapili sila ng cabin na malapit sa elevators. Kasi guys, medyo, di ba mahaba yung ship? So kapag nasa dulo yung room mo, malayo sa elevator, every time babalik ka sa room, ang layo ng lalakarin mo. So, mas maganda na malapit sa elevator yung room. Question number 5. Hindi ba talaga required ang visa? And pwede bang bumaba ng ship? Kung ang tanong is, hindi ba talaga required ang visa? Hindi po talaga.
Yung destinations or ports of call kasi ng mga sailings dito sa Costa Serena, Manila sailings ay Taiwan. Visa-free naman talaga yan para sa mga Pinoy. Jeju Island sa South Korea. Visa-free din ang Jeju Island, ha. Yung the rest of South Korea kailangan ng visa, pero yung Jeju, visa-free yan. Now, you're probably asking, paano yung Japan? Di ba required ang visa doon? If by plane ka darating, oo, required ang Japan visa. Pero, visa exempt ang mga cruise ship passengers basta they're arriving and departing on board the same ship. So, dahil cruise ito, hindi kailangan ng Japan visa. May mga nabasa pa akong comments sa ibang posts namin na medyo mamaru, sasabihin nila, visa-free kasi, nasa barko ka lang. Kapag wala kang visa, hindi ka pwedeng bumaba. Uy, guys. Hindi po siya required kahit bumaba kayo ng barko and mag-explore kayo sa Naha or Fukuoka. Kung cruise ship passenger ka, hindi siya required. May kailangan lang talagang bayaran na tourist arrival fee na $10, pero hindi kailangan ng visa. Ilang beses na po kaming nakapag-cruise papuntang Japan. Bukod dito sa Costa Serena, nakapag-Royal Caribbean na rin po kami, Spectrum of the Seas and Ovation of the Seas, from Hong Kong and from Shanghai. Nakapag-Star Cruises na rin kami. And never po kami hinanapan ng Japan visa sa immigration or sa check-in kasi hindi talaga siya required. Kahit tanungin mo yung organizers ng barko, yung management nila, kahit tanungin nyo yung Japan immigration, hindi required yan for cruise ship passengers. Okay na? Okay na? Okay. Question number 6. Required ba ang passport? And may immigration check pa rin ba kapag e-exit? Yes, required ang passport and yes, may immigration check pa rin. Tandaan na kahit walang flights involved dito sa trip na to, international journey pa rin ito. So, kailangan pa rin ng passport and i-interviewin ka pa rin ng immigration officers before the sailing. Yung immigration process is the same as sa airport. Nag-iba lang ng setting or venue, kumbaga. Mag-check-in ka pa rin for the cruise, parang sa flight. I-check din yung booking and passport mo. Then, immigration inspection. Sa experience namin noong October sailing, ang immigration ay ginawa on board, yung immigration check. Yung mga immigration officers ay nasa loob ng barko. Hindi ko alam kung bakit sila nasa loob. Pero ganon. Pag akyat namin ng barko, may pila, tapos may mga desks doon yung mga immigration officers. Akala ko nga nung una parang, hey, bit walang nag-check dito sa may terminal building. Yung pala, nakasampa sila. Tapos, same pa rin yung mga questions nila. Ganun din, parang normal lang, parang sa airport. And pwede ka pa rin hanapan ng mga documents. Actually, nagtagal kami sa pila kasi yung nasa harap namin ay government employee. So, hinanapan siya ng travel authority. Wala siyang mapakita. So, na-confirm namin na hinahanap pa rin talaga yung mga requirements. Sa experience naman namin, wala namang masyadong tanong. If I remember correctly, ang tinanong lang is kung saan kami nag-work and kung government employee kami. Tapos, chinek lang yung passport, tapos tinatakan. Yun. Question number 7. May immigration check ba dun sa mga destinations? Yes, meron pa rin. Sa mga seaports, may mga immigration counters pa rin doon. Specifically, sa first port of entry sa bansa na yon. Kasi yung isang sailing namin is Naha and Ishigaki. So, pareho yung Japan. So, yung check nangyari lang sa Naha kasi parehong bansa. Pero basta first port of entry mo sa bansa na yon, meron check. Pero sa experience namin, mas mabilis talaga yung immigration process. Basta, magdala ka lang ng photocopy ng passport mo. Important yan kasi ikikeep ng cruise line yung original passport mo. So, normally, doon nagtatatak yung immigration officers sa photocopy. Kunyari, sa Japan, may photocopy ka ibibigay sa immigration officer. May ididikit sila doon na sticker doon sa photocopy. Tapos, doon sila magsastamp. Tapos, wag mo iwawala yon kasi i-collect din nila yon before ka sumakay sa barko. So, in the end, walang Japan stamp yung passport mo kasi nandun siya sa photocopy tapos ikikeep din nila. Ayun. Walang proof sa passport mo na nakapag-Japan ka, pero at least may record ka sa Japan Immigration na nag-Japan ka and bumalik ka. Diba? Question number 8. Bakit nila ikikeep ang passport? Normal ba yan? Yes, and hindi ito sa Costa Serena lang.
Maraming cruise lines, kinokollect talaga nila yung passport and kinikip nila or hinuhold nila for certain itineraries, lalo na kapag international na may multiple countries na binibisita. Naranasan na rin namin to with Star Cruises and Royal Caribbean dito sa Asia. Marami rin kasi na, lalo na yung mga sanay na mag-cruise sa US or sa Caribbean or sa Europe, nagugulat sila na bakit yung system dito sa Asia, kinokollect yung passport, hindi binabalik. So, may ibabalik nila at the end of the cruise. Pero ganun talaga. May mga instances naman na hindi. I remember yung isang Hong Kong cruise namin pa Vietnam, hindi na nila kinip yung passport namin. Actually, mas nagulat ako doon kasi mas sanay ako na kinokollect talaga and hinuhold yung passport. Siguro kasi yung Vietnam cruise kasi namin na yon, Vietnam lang yung pupuntahan namin. Pero kung bakit nila ginagawa to, ang sabi nila is to streamline immigration and customs processing by local authorities and i-ensure yung compliance ng mga pasahero and para maiwasan na rin na mawala yung passport. Pero common ito sa Asia, sa South America. Sabi nila kasi yung mga authorities, nagbo-board talaga sila sa ship for the inspection para central na yung collection and mas efficient yung pag-process ng mga passports and iba pang documents. Yun yung sabi. Question number 9. Pwede pa bang mag-tax-free shopping kahit wala yung passport? Yes, pwede pa rin naman. Dalhin mo lang yung photocopy na may sticker and stamp. Tapos yun yung i-check ng staff sa store. At least, ganyan yung na-experience namin sa Japan. Don't worry, sanay naman sila sa mga cruise ships. And hindi naman kayo yung first cruise passengers na may encounter nila. Alam na nila yung gagawin. Kahit wala kayong original passport na dala, photocopy lang yung dala nyo, basta may sticker siya, alam na nila yan. May system na sila in place for that. Yung tax-free system naman, same process lang din. Kunyari, sa Don Quixote, just look for the tax-free counters, tapos i-present mo yung passport, photocopy mo, yung photocopy, tapos ibabawas na nila yung tax mo. Meron lang silang kukuning mga details. But again, remember, wag niyong iwawala yung photocopy na may sticker kasi kukunin ulit yan ng Japanese immigration kapag pabalik na kayo ng barko. Question number 10. Nakakahilo ba sa Costa Serena? Depende ito sa season and sa ruta, pero meron kasing mga ruta, may mga days na ramdam mo talaga na umuuga yung barko. Pero kasi hindi ako mahiluhin. So, malaking bagay kung mahiluhin ka ba in the first place. Yung sailing namin noong October na Manila, Okinawa, hindi naman ako nahilo at all. May parts na nararamdaman mo, umuuga, lalo na kapag high seas na. Yung day 3 yon at saka day 6, dun sa may area I think ng Batanes, yun mararamdaman mo. May iba na nahihilo, yung friend ko nahilo siya eh. Pero, kunyari ako, hindi kasi ako mahiluhin. Hindi to yabang guys ha. Ano lang, hindi talaga ako mahiluhin as a person. So, hindi ako nahilo. Kung sa umpisa nahihilo ka, eventually masasanay ka rin eh. Pero kung ikaw, mahiluhin ka talaga, prepare ka na lang din ng Bonamine or yung mga alam niyo, yung mga anti-motion sickness na yung nilalagay dito, yung sinisinghot, gano'n. Hindi ko alam kung anong tawag doon. Basta yung mga pangtanggal hilo, kung ano man yung makakapagpaginhawa para sa inyo, magdala kayo na. Magkano ang pinakamurang option? So sa 4 na ruta na yan, sa ngayon, yung Route 4 ang pinakamura. Kasi right now, meron silang bonggang buy 2, get 50% off for 3rd packs and free for 4th packs. So ano bang ibig sabihin niyan? Explain natin. Kasi 'di ba, most rooms pwedeng mag-accommodate up to 4 guests kahit yung interior room na pinakamaliit na room. So kunyari, magbo-book kayo ng quad sharing or 4 kayo sa isang cabin. Yung first 2 guests, full fare yung babayaran nila. $988 USD siya per person. So tig $988 yung guest 1 at saka guest 2. Kung 3 kayo, yung 3rd guest ay 50% off na. So, $494 na lang yung babayaran niya. Tapos, kung 4 kayo, wala nang babayarang cruise fare yung 4th person. So, yung cost ng buong cabin is $2,470 kasi 988 plus 988 plus 494 plus 0, ito yung total niya.
Divided by 4 guests, that's 617.50 USD per person or 36,123 pesos per person based sa current exchange rate. Yan ay cruise fare lang, pero kasama na dyan yung lahat ng meals mo sa inclusive restaurants, lunch, dinner, breakfast, kasama na dyan, access to amenities and nightly shows and pati yung mga parties. May kasama na ring 30 kilo na check-in baggage allowance and travel insurance for guests na up to 75 years old. Pero may mga hindi pa kasama dyan, yan yung port charges, gratuities, and travel tax. At saka yung arrival fee sa Japan. Question number 12, magkano ang total na kailangang bayaran? Na-discuss na po natin ito in detail sa previous video, so hanapin nyo na lang po yon. Mahirap pa siyang ulitin dito kasi mahaba siya. Hinimay talaga natin yon sa previous video. Panoorin nyo na lang yon. Ilalagay natin yung link sa description ng video na to and pati sa pinned comment. Pero sa video na yan, may sample computation tayo dyan. Merong kapag kasama yung internet, merong kapag hindi kasama yung internet, di ba? Pero sinama na natin dyan yung gratuities, yung port charges, and yung mga hidden charges pa na tinatawag nila. Sa next video naman natin, i-discuss natin kung ano ba ang mga dapat mong dalhin or ipack for a Costa Serena cruise and ano ba yung boarding process. Kung ayaw nyong mamiss yan, subscribe to this channel by tapping the subscribe button and the bell icon beside it. Tapos, i-on nyo na rin yung notifications para alerted kayo kapag meron tayong bagong uploads. And book your cruise with Avian Summit. Ito ulit yung contact details. Don't forget to scan this QR code. Ito pala, or click the link in the description to download Airalo. And again, meron tayong discount dyan. Just use TPT3 for $3 off. And walang expiration yan. So, i-download nyo na yung app kasi magagamit nyo rin yan kahit hindi sa cruise, kahit hindi multi-country, kahit one country lang, useful ang Airalo talaga. That's all for now. Remember, plan smart, travel safe, and make every trip worth it!